An article published by the South China Morning Post on May 16 says the new rule is set to take effect next month on June 15. Next month na, June 15 na sisimulan daw, no? Etong bagong policy nila. Isipin mo, ang masakit nito, gumawa sila ng sarili nilang polisiya sa katubigan na hindi naman kanila. Sa lugar na kanilang inaangkin. Okay? Sa katubigan na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa madalit sabi, tayo yung pinalalabas nilang illegal trespasser, no? Doon. So basahin natin itong inilabas ng South China Morning Post, mga utol, ha? Ayan. Coast Guards, kasi rin naman nilalaman itong sa Inquirer, no? Pero ito talaga ang naglabas, South China Morning Post. So, Coast Guards can detain trespassers without trial, says Beijing as activists converge on Scarborough Shoal in the South China Sea. So yun na nga yun, yung nangyaring yung ginawang civilian mission ng Akbayan Party List sa Scarborough Shoal nitong kamakailan lamang. Diba nalusutan sila? So gumawa sila ng tugon nila doon since hindi nila mapigilan yung mga misyon na ganon. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Akalain mong sobrang desperado na nitong China, mga utol. Okay? Bakit ko nasabi? Okay, dahil gumawa sila ng sarili nilang policy sa South China Sea na di umano ay bibigyan nila ng kapangyarihan ang kanilang China Coast Guard para hulihin ang mga trespassers. Ganon sila kadesperado, mga utol. China empowers self to detain South China Sea trespassers. Ito'y bunsod nung ginawang civilian mission sa Scarborough Shoal, mga utol. Di ba nalusutan sila? Pagkatapos nun, ito yung kanilang idiniklara. Nauhulihin daw tayo ang mga Pinoy, yung mga any foreign. Okay? Ang masakit nito, uhulihin nila tayo sa ating exclusive economic zone. Ganon. Okay, mamaya alamin muna natin ito, tapos tingnan natin yung mga report tungkol dito, saka natin pag-usapan. China has approved a new policy authorizing its Coast Guard extensive powers to detain foreigners deemed illegally crossing its borders without trial. Kahit walang trial, no? I-detain up to 60. So wala naman yun naman yun ang nila, pakay nila yung mga Pinoy kasi dito lang naman sila nagkakaproblema sa Pilipinas, sa West Philippine Sea. Okay? So particular yung nangyayari sa Scarborough Shoal. So mamaya papakinggan natin yung mga sasabihin ng ating gobyerno tungkol dito sa policy na ito. Pero para sa akin, napaka-desperado na ng kanilang galawan. According to a media report, an article published by the South China Morning Post on May 16 says the new rule is set to take effect next month on June 15. Next month na, June 15 na sisimulan daw, no? Etong bagong policy nila. Isipin mo, ang masakit nito, gumawa sila ng sarili nilang polisiya sa katubigan na hindi naman kanila. Sa lugar na kanilang inaangkin. Okay? Sa katubigan na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa madalit sabi, tayo yung pinalalabas nilang illegal trespasser, no? Doon. So basahin natin itong inilabas ng South China Morning Post, mga utol, ha? Ayan. Coast Guards, kasi rin naman nilalaman itong sa Inquirer, no? Pero ito talaga ang naglabas, South China Morning Post. So, Coast Guards can detain trespassers without trial, says Beijing as activists converge on Scarborough Shoal in the South China Sea. So yun na nga yun, yung nangyaring yung ginawang civilian mission ng Akbayan Party List sa Scarborough Shoal nitong kamakailan lamang. Diba nalusutan sila? So gumawa sila ng tugon nila doon since hindi nila mapigilan yung mga misyon na ganon. So pero ito pinakatugon nila, no? Sa June 15 nila sisimulan, no? Regulation stipulate that foreigners suspected of illegally crossing China's border can be held up to 60 days. Opo, pwede nilang gawin yan.
Pwede naman talaga nilang gawin yan sa China's borders. Pero hindi dito sa Scarborough Shoal, di ba? Pag sa Scarborough Shoal, atin yun. Mga leche talaga itong mga to no? Well anyway, yan po ipapatupad nila sa kabuuan ng South China Sea, okay? Yun po yung malinaw. The regulatory document which takes effect in June coincides with the arrival at Scarborough Shoal of a group of civilians and fishermen from the Philippines. Oh, yan na nga yun. Tugon nila yan doon dahil nilusutan lang ang kanilang China Coast Guard. Ang kanilang Coast Guard ang gagawin nila, bibigyan nila ng kapangyarihan na hulihin ang trespassers without trial. I-detain ng 60 araw. Aba, sa ating teritoryo, no? Gaganon nila tayo. Abay, ibang klase na yan, no? Matindi na yan, mga utol, no? So, dahil naita na natin yan, pumunta na tayo dito sa report o tugon ng ating gobyerno. Ano masasabi ni PCG spokesperson tungkol sa gagawing polisiya o ilalabas na polisiya ng China sa ating mga teritoryo. Game na. Coast Guard or PCG spokesperson Jay Tariela has brushed aside the proclamation of China government that they will detain trespassers in Scarborough Shoal. According to the report of South China Morning Post, China Coast Guard personnel are directed to hold foreigners who will cross China's borders, including Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal, for 60 days. I don't think that China is really serious in doing this because mas malaki ang magiging backlash nito sa kanila bilang isang bansa. Tariela believed this is China's way of intimidating the Philippines to prevent the country from conducting resupply missions. He added this is an illegal action of China. Isa na naman uling pananakot ito ng Chinese government, no? To discourage these types of activities ng civil society. Ang ginagawa nilang yan para wag na siguro mag-take 3 ulit si Mr. Magkano? Rafael. These types of activities ng civil society. Ang ginagawa nilang yan para wag na siguro mag-take 3 ulit si Mr. Rafaela ng another atin ito convoy, no? He also Mga utol, no? Panakot nila. Pero yun nga, tama rin yung teorya ko, no? Kaya nilang ipatupad yan sa over disputed waters. O, wag na dan sa Bajo de Masinloc o wag na dyan sa mga yan. Diyan na lang sa kabuuan na, diba? Wag na doon sa mga nasasakupan natin. Kaya nila kayang gawin yun. Yung i-detain nila yung mga disputed waters yan. Pag sinabing disputed waters, mga utol, marami nagkiklaim, di ba? Parang ganon. Wag na doon sa mga talagang nasa loob ng exclusive economic zone natin. Gaano pa kahirap yun? Ipatupad nila yung ganon sa loob ng Bajo de Masinloc na hulihin. Yung mga fishermen, yung mga papasok doon, papasok doon. Hindi naman tayo, hindi naman tayo pumapasok sa border nila. Hindi nila kasi border yun. Okay, hindi ang hirap di ba? Ang hirap imaginein, isipin na huhulihin tayo ng foreigner nitong China sa loob ng ating teritoryo. Sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, tayo yung illegal at huhulihin nila tayo. Paano nila ipapatupad yung ganon? Desperate move, di ba? Paano pag ginawa nila kaya yun? Ano kaya ang susunod na mangyayari? Yun ang tanong ko di ba mga utol? Okay, tuloy muna natin. also underestimated the presence of China warship seen in Bajo de Masinloc. This had not caused any tension during the Atin Ito mission. The Chinese Coast Guard, even without the PLA Navy warship being deployed in Bajo de Masinloc, has been escalating the tension since they started
deploying their Chinese Coast Guard and Chinese Maritime Militia. According to PCG, there were at least 10 Chinese vessels composed of China Coast Guard and Chinese Maritime Militia seen in the area. Hindi nga to normal, no? Ang bilang ng Chinese Coast Guard vessels dito ay mas malaki. By the mere presence of 10 China Coast Guard vessels, this is definitely not normal, no? And ganong kalayo ang deployment nila as far as 45 to 50 nautical miles, hindi rin ito normal. Isipin nyo mga utol para lamang meron kayong idea. Etong Baho de Masinloc na kanilang iniklaim, ang layo po nito sa kanilang sa pinakamalapit nilang isla sa Hainan nasa 100 kilometro ay 1,000 kilometro. Oh, yan po yung inaangkin nila. Ang layo nito, more or less, etong Scarborough Shoal sa China ay 1,000 kilometro. Tapos, uhulihin nila tayo doon dahil tayo yung foreigner o illegal trespassers. Diba ganun kalilintek? Paano mangyayari yun? Pag nangyari yun, parang gera na, no? Ano kaya mangyayari? Yun ang hindi ko maisip eh. Pag hinuli silang Pinoy sa loob ng exclusive economic zone natin, ano kaya ang gagawin ng Pilipinas? Diba? Okay, ang tuluyan, subukan natin, tingnan natin. Baka naman walang magawa tayo ha? Baka naman, teka lang, tuloy muna natin dito sa isa pang report, no? May sinabi ang ating House Speaker na si Martin Romualdez tungkol dito. Pouring in after China released a new policy allowing its Coast Guard to detain supposed trespassers. Eto mga utol, ang sasabihin ni House Speaker Martin Romualdez tungkol doon sa policy na ito na ilalabas ng China sa South China Sea. In the South China Sea, our correspondent Michael Delizo joins us on the line for more. Michael, go ahead. Yan. Hi, Stanley. Good afternoon. House Speaker Martin Romualdez vowed that the Philippines will not tolerate China's arrest of any Filipino citizens or fishermen within the Philippines' exclusive economic zone. Oh, hindi ito tolerate. Pero ang tanong nga, hindi pa nangyayari. Paano pag nangyari kung sakali? May hinuli o may dinetain itong China Coast Guard, itong China, na isa sa mga fishermen natin na nangingisda sa ating exclusive economic zone, hinuli nila. Ano kaya ang magiging tugon ng ng Pilipinas? Romualdez said the House will defend the Philippine sovereignty and ensure the safety and rights of the Filipino people. He urged China to respect international ruling. Ngayon, wala na nga respeto sa international ruling. Pero sabi nga niya ni Martin Romualdez, i-upheld natin ang ating sovereign rights. Okay, yung sovereignty. So, sa madalit sabi, walang dapat ipangamba itong mga Pinoy fishermen natin. So, we'll see. Pero yun po yung sinabi niya, ha? And act as a responsible member of the global community rather than imposing its own laws unilaterally and bullying other nations. That's how China... Okay. So, ayan. Morning Post earlier reported that China Coast Guard, or CCG, has been authorized to arrest and detain trespassers without trial, citing regulatory documents set to take effect in June. Ayun, no? So ano kayang pero wala daw dati paglalala, ha? Yan ang the House of the Filipino people will not tolerate any arrest of our citizen or fishermen within our exclusive economic zone. Okay? We will fiercely defend our sovereignty, ensure the safety of the rights of our people. Ayan ang sabi ni House Speaker Martin Romualdez. Okay? So aabangan natin itong policy nitong China. Kapag may hinuli ito na Pinoy fisherman at kapag walang nagawa, ewan ko na. Wala na. Diba? So ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles and we have the Real South Production. Ako'y nagpapasalamat. Tututukan natin to. Itong policy na to
Magiging mainit na issue to mga utol at tututukan natin to. Okay, kayo mag-ingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.